Ito ang Hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Isang magandang araw ng Martes sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong pamilya. Sa araw na ito ay iba't ibang uri ng pagpapala ang ating mararanasan at kabilang dito ay pagpapalang spiritual sapagkat tayo ay dudulog sa salita ng Diyos. Bagaman hindi ligtas sa mga hamon ng buhay, kung halimbawa hindi maganda ang iyong nararamdaman o ang iyong damdamin sa mga sandaling ito, sa larangan ng pananalangin na mamaya ay ating gagawin, maihahaing mo anuman ang iyong nais ipahayag sa ating Panginoon at tayo ay mag-aalay pa rin ng ating pasasalamat. Bago natin gawin ang mga bagay na nabanggit ko, kaibigan, kapupulutan natin ang aral, ang salita ng Diyos. Kaya halikang muli, samahan mo ako rito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Ang Panginoon sa hardin ng panalangin. Sa araw nito ay isang paalalang muli patungkol sa pagiging mapagtanggap o hospitable. Yan ang ating tema at tayo ay nasa ika-4 na kabanata na sa sulat ni Pedro. First Peter chapter 4, titingnan natin ang patungkol sa tema ng hospitality. Ngunit tayo muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat at muli kami ay magkakaroon ng isang napakagandang pagkakataon upang mangusap po kayo sa amin sa maraming kapamaraanan sa pamamagitan ng inyong salita. Naway ito po ay aming maisapamuhay at ngayon pa lamang, O Diyos, sa lahat ng pagpapala na aming matatanggap, nag-aalay na kami ng aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hospitality, yan ang ating tema na ating pag-aaralan sa araw na ito. At ano ang sinasabi sa salita ng Diyos patungkol sa pagiging mapagtanggap? Ano ba ang pahayag o paalala ni Apostol Pedro sa ating pangangasiwa sa lahat ng pagpapala at kaloob ng Diyos sa atin? Kaibigan, alam mo, sa gitna ng napakaraming pagsubok ay maipapakita pa rin natin ang pagpapahalaga sa kapwa, maging sa ating kapanahunan ngayon sa panahon ng pandemya. Kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo na lang ito sa unang sulat ni Pedro, 1 Peter chapter 4. At tutunghayan natin ang verses 7 to 11. 1 Peter chapter 4 verses 7 to 11. Ngunit babasahin lamang natin at pag-aaralan natin ang mga talata 8 hanggang talata 10. At ganito ang ating mababasa. 1 Peter chapter 4 verse 8 muna tayo. Sabi ni Apostol Pedro, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Talata 9. Huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa mga kapatid. At talata 10, bilang katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Pagka kinondense mo tong verses 8 to 10, a good steward will show hospitality.
Yan ang isang napakagandang paalala kaagad. Alam mo kaibigan, ang buong kabanata 4 dito sa aklat ng unang Pedro, 1 Peter chapter 4, ito ay patungkol sa matapat at taimtim na pag-ibig, a fervent love. Bagaman ang buong kabanata ay patungkol sa mga pagsubok o pang-uusig na atin ang natunghayan sa unang 3 kabanata, ay nagpatuloy sa pagpapaalala si Pedro na anuman ang kalagayan ng mga mananampalataya, ikaw at ako, sila ay dapat magpakita ng pag-ibig sa anumang kapamaraanan. Sa unang mga talata pa lamang dito sa unang sulat ni Pedro, ay may paalala sa pamumuhay ng malinis. Pagka nga binasa mo yung early verses, no, yung verses 1 to 6, makikita natin yung paalala sa pamumuhay ng malinis sa kabila ng mga pang-uusig. Paliwanag ng apostol, tayo ay may kapanagutan sa Diyos sa ating mga ginagawa. We are accountable to God for our actions. Yan ang makikita natin sa verse 5. Alam mo kaibigan, ang tunay na layon ng apostol ay upang paalalahanan ang isang mananampalataya na tumigil na sa paggawa ng kasalanan. Ito yung nabanggit ko nga po kanina, yung mga meaning ng verses 1 to 6. Tumigil na sa paggawa ng kasalanan at ipakita ang pagmamahal sa kapwa, higit sa lahat sa kapatiran. Wika nga niya, no, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya't maging mapagtimpi upang mapanatiling malinaw ang pag-iisip at maging mapanalangin. Kumbaga sa in a hostile event or experience, dapat ang isang tunay na mananampalataya ay nag-i-exhibit pa rin ng self-control at yung tamang disposition, a proper disposition in our relationship, yung ating pakikitungo sa lahat ng tao, at higit sa lahat yung patungkol sa pagiging mapanalangin. At dito na nga siya nagpatuloy patungkol naman sa tema ng pagmamahal. Paano ba natin maipapakita ang ating pagmamahal sa kapwa sa kabila ng pagsubok na ating nararanasan? Dito sa mga talata, may pahayag si Pedro na dapat ay may kagaanan sa ating pagtangkilik sa ating kapwa. Yung bang being hospitable, showing hospitality, sinasabi ni Apostol, can even be our practice in hard times. Yun ang sinasabi ni Apostol Pedro, at yaan ay angkop sa ating kapanahunan. Alam mo, sa ating kapanahunan, dumadaan tayo sa lahat ng uri ng pagsubok, and we can still practice hospitality. Ang paliwanag ng verses 8 to 10 na ating pinag-aaralan ay may kinalaman sa pagsasantabi rin naman ng ating mga sariling layon sa kabila ng pagsubok. Dapat ay may pagpapahalaga rin tayong ipinapakita sa ating kapwa sa kanila namang kalalagayang espiritual. Bukod sa pagpapakita natin ng pag-ibig sa kanila, ay ito naman ay maipapahayag natin sa ating pagpapahalaga sa kanilang kalagayang espiritual. Ipahayag natin ito sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa, at alam mo, sabi nga, no, yung maging magiliw tayo sa ating pagtanggap sa ating kapwa. Paliwanag ng apostol, dapat tayo ay may pagmamalasakit at tumutulong sa abot ng ating makakaya. First and foremost, to fellow believers. Maging sa ilang mga pangangailangan nila, higit sa lahat, no? Nabanggit ko nga sa kapatid sa pananampalataya. Sa talata o dito sa mga talatang ating pinag-aaralan o dito sa Kabanata 4, ang pagiging hospitable o yung mapagtanggap ay nauukol sa mga manggagawa ng Panginoon. Kasi ang konteksto nitong chapter 4 ay yung mga traveling preachers, yung hospitality that we can show these traveling preachers. At ito ay angkop kahit kanino. May paalala ang kabanata
hindi lamang sa mga pisikal na bagay ng kaloob ng Diyos sa atin. Dapat tayo ay maging mabuting katiwala. Tayo nakakaranas ng mga pagpapala sa Panginoon. At paano ba natin maipapakita sa Panginoon na tayo ay mabuting katiwala? Higit sa lahat sa mga bagay spiritual na kanyang ipinagkaloob sa atin. Kaibigan, dapat tayo ay masikap rin naman. We need to be diligent sa mga bagay na spiritual sa kabila ng pagsubok upang ang ating paglilingkod sa Diyos ay maging maayos at ganap. Alam mo, nung kanilang kapanahunan, nakaranas sila ng lahat ng uri ng pang-uusig at ang panghihikayat ni Pedro na angkop sa atin na maging sa ganoong kalagayan, dapat magiliw pa rin ang pagtanggap natin sa ating kapwa. Kasi nga, hospitality ang ating tema. Kaibigan, sa kabila ng mga pagsubok sa ating buhay, hindi lamang tayo dapat maging bukas palad. Higit sa kapatirang may pangangailangan o kaya ay may magiliw ang ating pagtanggap, kundi kung ito man ay ating ipamamalas sa kanila. Dapat may kaligayahang kalakip ang ating paninilbihan. Yung ang kasabihan, we are happy to serve. Yun eh. Alam mo, tayo ay tumatanggap ng biyaya mula sa Panginoon at marapat lamang na tayo rin ay makibahagi sa mga pagpapalang ito o kaya ay maging mabuting katiwala sa kabila ng mga pagsubok sa ating buhay, sapagkat may mga kapatid tayo na dumaranas ng matinding hamon sa kanilang buhay at dito makikita ang ating pagkalinga sa kanila. Anuman marahil ang ating pinagdaraanan, kaibigan, hindi ito dapat maging hadlang upang tayo ay magpamalas ng pag-ibig sa ating kapwa. Wika nga, at ito ay isang napakagandang paalala para sa atin sa araw nito, huwag maging mabigat ang loob sa pagtanggap sa ating mga kapatid. Gamitin sa kapakinabangan ang tinanggap ng bawat isa. Sa Diyos ay sama-sama nating ilagak ang kalalagayan ng ating ekonomiya at kapakanan ng ating mga kababayang naninilbihan sa ibayong dagat. Ito po si Pastor Joe ng OFW and Family Ministry at ng Global Filipino Movement. Ako po'y mananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya. Makapangyarihang Diyos, marami pong salamat sa lahat ng pagkakataon at panahon na habang lumalapit kami, patuloy na lumalapit ay kailan may di nyo kami tinataboy. Nilalapit po namin ang mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya na ngayon, Panginoon, ay nasa panahon ng kawalan ng hanap buhay, ang mga OFW. Ang dalangin po namin, Panginoon, maranasan nila ang iyong pangunguna at pagkilos sa pamagitan ng kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan, lalo na yung mahigit 400,000 na nakauwi na mga OFW na nasa Pilipinas na. Mangyari po, Panginoon, na magkaroon ng integration ang mga programa ng OWA, DOST, Department of Agriculture, ang mga ahensya pang involved para tulungan ang mga overseas Filipino workers. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy silang makahimok pa ng mga OFW na matutulungan at matanggap ng mga OFW ang tulong na ito. Hinihiling din po namin, Panginoon, sa kanilang pagsisimula ng negosyo o anumang hanap buhay na kanilang sisimulan, pagpalain niyo po sila. Bigyan niyo po ng mga taong makakatugon sa kanilang mga pangailangan, lalo na sa paggawa ng business plan, paggawa ng mga ng pag-facilitate ng mga pangangailangan ng papel, kagaya ng accreditation ng DOLE, kagaya ng application sa OWA, ang mga
papel na pinoproseso nila, mga requirements, documentation ay ma-process sa lalong madaling panahon so they can start their business sa mga darating na araw. I-bless mo rin, Panginoon, ang mga nasa ibang bansa pang pauwi ng Pilipinas na sila po ay makarating na ligtas, Panginoon. At habang sila ay nasa mga facility ng Polo, Panginoon, dalangin ko ang pag-iingat mo sa kanila at nawa po ang mga papel na kanilang kakailanganin like exit visa, ang mga ticket na kanilang kailangan ay maibigay na sa kanila sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and Amen. Sa araw po ng Martes, February 23, tayo po ay mamamagitan sa pananalangin dito po sa ating programang Hardin ng Panalangin para po sa kahilingan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Halip po kayo, samahan ninyo ako. Dakila naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pribileyo na muli kami po ay makadudulog sa inyo para sa kahilingan ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Naway ipagkaloob mo, O Diyos, ang mga kahilingang aming ihahaing sa inyo. Namamagitan po kami para kay kapatid Winona, fast recovery, O Diyos, ang kanyang kahilingan sa mga sandaling ito. Si Margie naman po ay humihiling rin sa inyo ng kagalingan at naway manumbalik na po sa normal ang kanyang kalusugan. Maaring nakaramdam po siya ng panghihina nitong mga nakaraang araw and she is praying, Lord, na naway maging normal na ang kanyang kalusugan. Ipanumbalik mo ang kalakasan ni kapatid Margie. Si kapatid Rosita naman po ay nananalangin rin na naway maging stable na po ang kanyang blood pressure at pagkalooban mo rin ng maayos na kalusugan ang kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Si kapatid Kaloy ay namamagitan para sa kanyang pamilya, protection sa kanyang pamilya at higit din sa lahat ay namamagitan siya para sa kanyang mga tauhan sa kanilang kalakal. Ipagkaloob mo, O Diyos, ang kahilingan po ni kapatid Kaloy. Si kapatid Marvin naman po ay nananalangin para sa kanyang anak na naway makasakay na po ito sa barko upang makapagtrabaho sa ibang bayan. Si kapatid Teshi, provision and wisdom para po sa pag-aaral ng kanyang anak. Nananalangin po si Nonita ng protection, provision at maayos na kalusugan sa larangang pisikal at spiritual ng kanyang buong sambahayan. Naway pagkaloob mo, O Diyos, ang pananalangin ni kapatid Nonita. Ganon din po si kapatid Josephine, good health and protection rin po para sa kanyang buong sambahayan. Si kapatid na Meli naman po ay meron daw po siyang emotional at health problem. Naway ipagkaloob mo ang kapahingahan na kahilingan po at kagalingan ni kapatid Meli sa kanyang kalagayan. Kay kapatid Victoria ay spiritual strength for the entire family at maging sa anak po ni kapatid Brihida. Sa anak niyang lalaki, ang pananalangin po ni kapatid Brihida ay patnubay upang sa pagtatrabaho po ng kanyang anak bilang seafarer ay magkaroon siya ng karunungan. Panginoon, narinig mo ang kahilingan ng aking mga kapatid sa pananampalataya. Ang tugon po ng aming mga inihaing ay ayon sa inyong layon at panahon. Muli, ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga na tayo ay muling napaalalahanan mula sa salita ng Diyos patungkol sa tema ng hospitality o being hospitable at tayo ngayon ay dudulog sa ating Panginoon na naway ito ay ating maisapamuhay. Paano ba tayo magiging mabuting katiwala sa lahat ng kaloob ng ating Panginoon kung hindi ang pagkakaloob
ng mga pagpapalang ito para sa ating kapwa, maging ang pagtanggap ng may magiliw na puso sa anumang kalagayan nila. Tayo ngayon ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa paalala. Naway patuloy po naming maisapamuhay ang aming mga natutunghayan sa inyong salita. Naway makita mo kaming mabuting katiwala ng lahat ng inyong ipinagkaloob sa amin. At tigit sa lahat, ang pag-aalay namin ng pagkalinga at pagpapahalaga sa aming mga kapatiran at sa aming kapwa. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. May harding mapananalangin. Kaibigan, bukas ako ay muli nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral at paalala. Kaya't bukas inaanyayahan kita na ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin puspos at ito ay magtatapos na pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman.